Vice President Sara Duterte, napapraning na ba talaga? Pero bago po natin yung ipagpatuloy, sagutin ko lang po yung ibang nagko-comment sa akin. Saludsudan da, no Ilocano Akano. Yes po. My father's family is from Rosales, Pangasinan. Although yung pong father ko is pure Chinese, yung po kasing kanyang best friend and kumpare is from Rosales, Pangasinan. So doon na din po yung father ko. In fact, my pure Chinese of a grandmother was buried in Rosales Cemetery. Although dito po ako sa Manila pinanganak at lumaki, yearly po, lagi po kaming nasa Rosales, Pangasinan. So kahit na po I was born in Manila, so yun na rin po ang kinoconsider kong provincial hometown po namin. Okay, so tuloy po tayo sa ating topic for today. Naalala niyo po ba, nung nagsisimula pa lang yung impeachment trial ni Sara Duterte, humiling po ang kampo ni Sara na magpasok sila ng sarili nilang kagamitan na pangkusina at ilalagay sa kanilang holding area para yatang merong ref or microwave or cooking utensils, cutlery at ng sarili nilang caterer. So, a few days after that, wala na akong narinig eh. So, nagpatuloy yung impeachment trial. Wala na akong nabalitaan kung pinayagan yung pagpapasok nila ng sarili nilang kagamitan pangkusina. Tapos, a few days ago, lumabas po itong balitang ito. VP Sara, hiniling sa Senado na sagutin ang pagkain ng defense team. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na sagutin ang gastusin para sa pagkain, inumin, at catering services ng kanyang defense team, support staff, at mga testigong lalahok sa kanyang impeachment trial. Sa liham na may petsang July 7, 2026 na pinadala kay Senate President Sherwin Gatchalian, inilahad ni Duterte ang mga arrangement na nais niyang ipatupad sa buong panahon ng paglilitis, kabilang sa kanyang mga kahilingan na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang kampo ay ihain lamang sa itinakdang holding room at magmula sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Layunin anya nito na matugunan ang security concerns at matiyak ang kaligtasan ng kanyang defense team, support staff at mga testigo. Kasabay nito, hiniling din ng Vice Presidente na ang Senado ang sumagot sa lahat ng kaugnay na gastusin sa paglilitis. Sa pagtatapos ng kanyang liham, sinabi ni VP Sara na umaasa siyang aprobahan ng Senado ang kanyang mga kahilingan sa buong panahon ng impeachment trial. O hindi ba? Hindi ba parang napapaning si Sara Duterte? Dahil ang kahilingan niyang ito ay para daw sa safety ng kanyang buong team, ng kanyang staff at ng mga witnesses. So, anong gustong palabasin ni Sara Duterte? Lalasunin sila kapag hindi manggaling sa sarili nilang catering ang pagkain at inumin? Entitled match? O baka gusto lang talagang palabasin ni Sara Duterte na may nagbabanta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya? Tandaan niyo po yung Romanov, ek na yan, na sinasabing kaya daw nagbanta si Sara Duterte ay dahil may banta sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. Kaya samantalang si Baste Duterte, sa kanya nanggaling yung Romanov na yan at yung kanyang pagbabanta kay President Bongbong Marcos na kapag natulog siya nung gabing yon o simula nung gabing yon, mag-iingat na siya at baka matulad siya sa pamilyang Romanov. At alam naman natin kung ano ang nangyari sa pamilyang Romanov. Na binabaliktad naman nila ngayon ang sitwasyon. Ang gusto nilang palabasin, ang pamilya Duterte o ang pamilya ni Sara Duterte ang may banta ng Operation Romanov na ipakikitil daw ang buong pamilya ni Sara Duterte. Hence, dito sa impeachment trial, hiling ni Sara Duterte na yung kanyang pagkain ng defense team, ng kanyang mga abogado, ng kanyang mga witnesses ay dapat galing sa catering nila para sigurado ang safety ng lahat, na walang lalasunin. Kasi yun ang ibig sabihin eh. Bakit kailangan mong humiling na bukod yung iyong mga pagkain? Siyempre, para ipakita sa taong bayan na talagang may banta sa buhay ni Sara Duterte. So, kailangan nila ng bukod ang kanilang pagkain, manggagaling sa kanilang accredited na caterer.
Okay na sana eh. Dahil yun ang hiling nila nung una eh. Magpapasok sila ng sarili nila ng mga utensils, cutlery, pagkain, appliances sa kanilang holding area. Aba, yun pala, sisingilin sa Senado. Diba? Ano yan? Kalokohan yan. Gusto mong ilarawan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos na mamamatay tao, nalalasunin lahat kayo. Dahil sabi sa Operation Romanov, kikitlin ang buhay mo ng iyong pamilya at ngayon, buong staff, buong defense team, buong witnesses, lahat kasama na sa Operation Romanov mo. Di ba? Isipin natin mabuti. Bakit kailangan ni Sara Duterte na hiwalay yung kanyang pagkain? Kailangan sa accredited na kanyang caterer. Dahil wala siyang tiwala sa pagkain ng Senado. At baka lasunin sila. Dahil nga may banta sa buhay niya. So hanggang ngayon, gusto niyang itanim sa isipan ng taong bayan na may nagbabanta sa buhay niya, kaya nagbanta siya kay President Bongbong Marcos. Di ba kasama pa nga si Lisa Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Teka muna, anong katatakot ni Sara Duterte? Kung sakaling may pumatay sa kanya, di ba, matutupad yung kahilingan niya na patayin si President Bongbong Marcos? So hindi dapat siya matakot. Dahil kung may papatay sa kanya, may papatay kay President Bongbong, di ba? Di tagumpay yung kanyang plano. So bakit kailangan niya mag-inarte ng ganito? Kailangan hiwalay ang pagkain nila galing sa kanyang catering service, pero babayaran ng Senado. Kinwestiyon tuloy ni Senator Panfilo Lacson ang request ni VP Sara na Senado ang sumagot sa catering ng defense team. Sabi nga, the letter not only is asking the Senate to use only the OVP catering but also pay for their services. This is the dangerous or highly questionable and irregular part. We cannot justify the use of Senate funds to pay another agency's caterer. So, labasan na yung mga DDS trolls. Ang laki-laki daw ng bayad per session ng impeachment trial. Per session, umaabot ng milyones. Tapos wala silang pagkain sa a-attend ng impeachment trial. Pinaliwanag na po yan ng Senado. Parang korte po yan. Yan, di ba sa mga regular courts, hindi naman pinapakain yung mga abogado kay defense ka o prosecution. So, ganito rin po yan sa impeachment court ng Senado. Although, sabi ko sa inyo kaya lang nag-iinarte si Sara Duterte para ipamuka sa taong bayan na totoong may nagbabanta sa kanya. Di ba, style yan style nyo bulok. Akala nyo hindi makikita ng taong bayan yan na kaya ka nag-iinarte ay gusto mong ipagpilitan na kaya ka nagbanta kay President Bongbong ay dahil may banta sa buhay mo. At para magtuloy-tuloy ang inyong naratibo, kailangan gumawa kayo ng eksena na kailangan hiwalay ang pagkain ng inyong defense team, pero sasagutin ng Senado. Ang galing po, ikaw ang may gusto na hiwalay yung pagkain ninyo, pero iba ang magbabayad. So, tinanggihan po ng Senado yan. Hindi po pwede yan. Diba? Napaka-entitled naman talaga nitong si Sara Duterte. Entitled ba? Napapraning na ba? O talagang meron lang gustong ipakalat na fake news? So, tinanggihan na po ng Senado yan. So, ano na kaya ang gagawin ng grupo ni Sara Duterte? Ayon po dito sa balita, tinanggihan ng mayorya ng Senado ang hiling ni Vice President Sara Duterte na ang Senado ang magbayad ng pondo sa catering, pagkain at inumin ng kanyang defense team, staff at mga testigo sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian at ilang senador, hindi ito kakayanin ng pondo ng kapulungan at posibleng lumabag pa sa batas sa pamimili o procurement law. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na salat sa budget ang Senado para akuin ang pribadong pagkain lalo na at may iba pang gastusin tulad ng pag-upa ng espasyo para sa mga pagdinig. Ayon sa ilang mambabatas, ang pagpili ng sariling caterer ng Office of the Vice President habang ang Senado ang nagbabayad ay maaaring labag sa mga patakaran ng pamahalaan sa paggasta ng pondo. Paliwanag ng liderato, ang impeachment court ay katulad ng regular na hukuman kung saan ang mga abogado ay hindi binibigyan ng libreng pagkain kundi tubig at kape lamang. Sinabi ng tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Wesley Powa na hindi naman ito
malaking issue. Ayon sa kanila, handa silang umintindi kung hindi kayang sagutin ng Senado ang kanilang pagkain at wala rin problema sa kanila kung sila na ang gagastos para rito. Oh, ayun naman pala eh. Handa naman pala kayong gastusan yung sarili nyong pag-iinarte. Eh bakit kailangan nyong gawin ito? Bakit kailangan nyong hilingin sa Senado na bayaran yung magiging pagkain ninyo? O di ba? Kung hindi ba naman talagang may plano sila na sirain ang gobyerno natin? Siyempre, sasabihin ng mga DDS trolls, nakita nyo na, hindi pinagbigyan yung pagkain nila sa Sara Duterte, samantalang ang laki-laki ng pondo nila para sa bawat impeachment trial day. O di ngayon, ang mga DDS nagagalit, bakit daw hindi pinagbigyan yung hiling ni Sara Duterte, samantalang ang laki naman ng pondo ng Senado. Di ba? Style po nila yan. Ang style nyo bulok. Hindi na po yan nakakaligtas sa mga mapanuring pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi nyo na kayang budulin ang taong bayan. Kasi halatang halata na kaya kayo humihingi ng sarili nyong pagkain para sa inyong seguridad ay dahil para ipagpatuloy yung naratibo at para maniwala pa rin yung mga taong may bantana sa buhay ni Sara Duterte. O hindi ba? Akala nila makakaligtas yan sa mapanuring pag-iisip ng taong bayan? So kayo po, ano sa tingin niyo? Nag-iinarte lang ba si Sara Duterte? Napapraning na ba siya sa kanyang seguridad? O gusto lang talaga nilang sirain ang imahe ni President Bongbong Marcos at ng gobyerno nito? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agina.